Hi, hello! Andito po ako sa bahay na aking pamangkin. Naintriga lang ako sa kanya kasi lahat ng anak niya tapos. Anong sikreto? Bakit sa kabila ng kanilang buhay na hindi mo naman masasabing mayaman, hindi talagang mula sila sa mahirap na sitwasyon. Gusto ko lang alamin sa kanya, ano bang ginawa niyang setup? Bakit ang kanyang mga anak lahat ito nagkaroon ng degree. So ayan, tatanungin ko lang pamangkin ko kung anong sekreto, bakit nangyari na mapatapos niya ang mga anak niya. So ayan, pwede ba pamangkin sabihin mo para naman makapagbigay ka ng inspirasyon sa lahat ng mga nanay para ma-advisean mo sila kung ano ang yung ginawa. Ganito lang yan. Unang-una, faith sa God. Huwag mong kakalimutan yung God. Hingin mo yun sa Kanya kasi maliliit pa ang mga anak ko. Talagang as in. Talagang as in. Kumbaga sa family, nasa baba talaga kami. Ang ginawa ko, ang gabi ginagawa kong araw. Ang tulog ko halos 4 oras na lang. Nagputo ko tsinta ako simula mga elementary pa lang yan. Pangalawa, nung high school na sila, okay lang. Continuous ang buhay, tulong kaming mag-asawa. Umabot sa punto na, sa madaling salita, naging katapos sila ng high school. Ngayon, nagkaroon ng problem ang family. As in, problem talaga. Nagkaroon ako ng pagkakamali sa ama nila. Umabot pa kami sa hiwalayan ng ama nilang. Sa ngayon, wala na siya. Hinihingi ko ng pasensya. Pero hindi ako nagsisi na nagkahiwalay ako doon. Kasi ang asawa ko naman ngayon, okay naman siya. So, ibalik tayo doon sa pag-aral. Ganito yun. Stepping stone. Nung unang-una, hanap kami ng anak ko ng napapasukan na schooler. Sa madaling salita, nakapasok yung isa kong anak sa standard. That time, yung time na yun, nakatira ang anak ng isang nagka-college sa kapatid ko. So, tapos, nag-self-supporting pa siya maliban sa may kaunti na siyang scholar. Nag-self-supporting pa siya. Umabot pa siya sa, nag-cruise siya sa Jollibee. Yung oras niya, inayos niya. Ako naman, continuous lang ang buhay ko. May tulong, may ano, ganun. Hanggang sa nakatapos siya, nakagraduate na siya. Yung isa naman ang susunod na kasi 5 yan, lahat babae sila. Ngayon, yung isang yun, hindi nakatapos na. Nakakatulong na siya dun sa isa niyang kapatid. Pero bago siya nakatapos, nag-sacrifice muna itong isa kong anak na tumigil muna sa pag-aaral. Tumulong yan sa akin sa Makati na mamasukan kami. Siya, nasa computer shop. Yung isa kong anak, tinulungan namin yung nakatapos. Yung sinundan niya. Makatapos yun, tinulungan na niya itong isa para makatapos na, nag-continue sa pag-aaral. Tapos na makatapos na naman yung isa, tinulungan yung isa. Pagkatapos ng isa, tinulungan ang isa. Kaya, ganun lang ang ginawa namin. Dahil kung hindi, walang makakatapos sa anak ko. Dahil talagang wala eh. Halos ang trabaho ko, pampadala lang din sa Bicol, ilaw, tubig, binabayaran namin. Ganun. Hanggang sa sila ay makatapos na lahat. Kaya, salamat at may nangyaring ganun na mga anak ko, na ako ang magulang, na blessing na lang ako sa anak ko. Kasi, hindi ako dumaan sa yun. O anak, ba't di ka pumasok? Wala ako niyan. Salamat kay Lord yun. Kaya unang-una, mga sinasabi ko sa inyo, hingin mo muna sa Diyos bago lahat ng ibibigay sa iyo, lalo kung hindi material na bagay. Danas ko yan eh. Alam nyo ba na yung lahat ng hihingiin ko sa mahal na punoong kay Lord, kasi hindi ko naman alam na pero panalangin ko talaga direct, hindi ako yung panalangin na wala akong pakialam sa ibang ikukwento ko lang yung about sa karanasan ko. Ko dyan na makatapos lang ang mga anak ko ng pag-aaral. Masaya na akong aalis sa mundo. Maliliit pa yan, tinitingnan ko yan. Pupuntahan ko yan sa kwarto nila at may kwarto kami iba. Hiwalay kami mag-asawa sa higaan nila. Mula nung maglalaki sila, hindi ka talaga kami napisan sa kanilang sa higaan.
pupuntahan namin yung mag-asawa, nakatingin kami. Parehas pala ang nasa isip ni, walang sound. Kahit yung namatay na yun, na ang hiling niya. Na makita nilang, Lord, na makatapos ang mga aming anak, masaya na kami. Kasi mawala man kami sa mundo, meron na silang sandata, meron na silang baril sa laban ng buhay, may bala pa. Yun ang ano namin, yung parang, yung pray namin, nagkakaisa pala, isa lang ang hiling namin na makatapos yung mga anak namin na kaliliitan, tabi-tabi mga babae lahat. So, kaya sabi ko sa Lord ngayon, salamat po Lord at nakita ko mga tapos ng mga anak ko. Dalawa ng call center, dalawa ng nasa bangko, isang nasa Canada. Lahat po sila graduate ng college. Kaya yan po ang pasalamat ko. Kaya ang buhay ko ngayon, Lord, salamat po kasi nakarating ako sa ganun na sitwasyon kahit kami mahirap. Sobrang hirap po talaga, hindi basta hirap. Baka yung hirap ay talagang hindi ko pwedeng maisalaysay na isa-isa, mahirap kasi. As in, mahirap po talaga kami. Umaabot kami na nag-ulam ang mga anak ko ng binibilog ng ama niya yung pagkain, malilit pa sila kasi nasa, pa kami, Bicol kami. Nanirahan kami dyan sa Peter Sumil, kahit banggitin ko ang nagbagyong Rosing noon, maliliit pa yan, yung tandang-tanda ko. Ginagawaan niya ng paraan na kumain ang anak niya. Yung kanin, binibilog niya yan at linalagyan niya ng gatas at saka may asukal, inulitin niya gano'n. Kainin lang ng mga anak niya. Kaya kung baga sa hirap talagang mahirap. Pero salamat na rin at nakatapos sila ngayon. So yan lang po at maraming salamat. So, at sa mga nanay po, mga magulang lahat, naway nakapagbigay kami sa inyo ng kunting aral. At ako po isa sa na-amaze sa kanyang nagawa. Talagang kailangan po natin pala na may plano kung paano natin i-gathered ang ating mga anak. Hindi kailangan na sobrang material. Kailangan ng mga anak mamulat at magkaroon sila ng kaisipan na makahango sila sa kahirapan. Yun ang nangyari sa pamangking kong ito at isa ko sa nagpapasalamat sa kanyang naging kapalaran. So, thank you for watching.